With you, the name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, over the use of love is sinner. Sinner for God. Over the use of lust is sinner for God. The lust is sinner. What is the lust of sinner? The lust sins is overuse. The sex over the use of love. Our topic today. Good morning po, peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Lust is sin for God. But for lust sins for God, to God is the overuse, the sex, over exceeding use of sake of the love, for love. Is the lust is forbidden by God. Forbidden by God is lust, is overuse. About topic today. Yun po yung, ang kalibugan po, kasalanan po sa Diyos yun. Yun po yung ating paksa. Pero ang kasalanan sa Diyos na kalibugan, yung sobra tayo sa paggamit ng pag-ibig ng laman, yun po. Yung wala sa instruction of God. Disobey the instruction, the command God. This over sex or over lust is sinner for God. Ayun po, yung sobra tayo sa kalibugan, sa paggamit ng laman, kasi other country makes the use of the sex animal, like in the dog and the camel, or do not understand about the love from the sex. Ganun po. Kasi may mga tao na hindi alam kung ano yung, may nagkakasala kasi hindi alam sa yung kalibugan, overuse of kalibugan, you exceeding the love of the sex, make you sin. So, kasalanan po yun, yung sobra tayo sa kalibugan, according the Holy Scripture. May mga tao kasi nagkakasala, hindi alam, yung sobra ka sa kalibugan, o sobra ka sa paggamit ng laman. Ang kasalanan pong kalibugan, ang ating topic, yung kalibugan. Kasalanan po yung kalibugan. Pero yung kalibugan ng kasalanan, yung sobra tayo sa paggamit ng laman. Like you sex, you pair the man to man or girl to girl, or you make the sex the lesbian and gay, yun, bawal po yun sa Diyos. Or you make the sex the animals, like a dog and then the camel, and then your near in the relatives, yun po yung kasalanan sa Diyos. Yung near your relative, you make the sex, yun po yung kasalanan na kalibugan sa Diyos. Yung mga kalibugan po sa Diyos, bawal po yung kasalanan po yung sa Diyos. Yung sobra sa kalibugan. Kailangan gusto ng Diyos yung sa atin lang mga asawa, ganon. O, yun po. Pagka yung not to perform to the follow command God, you disobey the perform the command God, you overuse of the sex, o isa last, sinner per person for you over the use of the lust. Ganun po. Kasalanan po yun, yung wala po wala sa lugar na paggamit ng pag-ibig, ng laman, yun po yung kasalanan na kalibugan, yung wala po sa tama. Wala sa lugar. Kailangan,
nasa command lang ng God yung kalibugan natin. Halimbawa, may babae, di tayo makikipag-sex sa hayop. O, ganun. O kaya pigilin natin, pwede po sa Diyos yun. Yung pinipigil mo yung gawa ng laman, ganun po yun. O yung nakipag-sex ka sa mga ka-relatives mo, malapit inasawa mo, yun po yung kasalanan sa Diyos na kalibugan. O kumuha ka ng babae sa mga club, o kalibugan po kasalanan nyo, pakikiapid na po yun. Okay, dahil yung gusto mo lagi kang nag-aasawa, o kasalanan po yun. Yung kalibugan, kasalanan po yun sa Diyos. According to the Holy Scripture. Ganun po. Kailangan yung pamumuhay natin nasa Ebanghelyo lang ng ating Panginoong Jesucristo. About the life to perform, kailangan need to follow the command God, the instruction. Yun po yung dapat nasa instruction ng ang pag-ibig natin, pamumuhay, nasa ano lang ng Diyos. Nasa command lang niya yung ating pamumuhay. Kasi but you over the use of the sex, yun po yung kasalanan na last sa Diyos. Yung kasalanan na kalibugan. Yung kalibugan, overuse. You exceed the sex, yun po yung kasalanan na kalibugan. Sabi ng banal na kasulatan. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kasi yung pamumuhay natin, kailangan nasa Ebanghelyo lang ng ating Panginoong Diyos na Panginoong Yesus. Yung sa asawa lang natin tayo makikipag-sex o kaya magmamasturbate tayo, wala tayong pinagnasaan. Kasi may nasa tayo may nasa yung tao sa katawan. O wala ka namang pinag-isipan na masama o hindi masama sa Diyos yun. Ganun po. Because not to you perform the use is sin to God. Ganun po. Kaya kailangan nasa Ebanghelyo lang ng ating Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Filipos 1:27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. O kailangan yung love natin, yung sex natin nasa instruction lang ng Diyos. Ganun po. Kasi kailangan sa mga asawa lang natin. O kaya hindi sa ibang babae, hindi sa mga bakla, hindi sa mga tomboy. Kasi you use the wrong, improper the sex, yun po yung kasalanan sa Diyos na kalibugan, improper the sex. Hindi po sa maayos na instruction ng Diyos yung sex, yun po yung kasalanan. Gaya ng rape ka, yun, nasa Biblia kasi yun po yung kasalanan na kalibugan yung rape. Yung hindi mo asawa, yung mga hindi tamang binigay ng Diyos na instruction na ginagawa ng tao, yun po yung kasalanan na kalibugan. Ito, basahin ko sa inyo muli. Dito basta kailangan yung pamumuhay, yung sex, nasa instruction lang ng Diyos. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito po sa yung pamumuhay, kailangan nasa instruction lang ng Diyos Dito po sa Filipos 1:27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kay makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ayun, yung pag-ibig, kailangan nasa yung sex na isa instruction lang po ng Diyos. For you exceed o improper to use of love from the sex, o hindi po tama yun sa Diyos. Kasalanan po yun. Kasalanan po yun, yung improper use of the sex from love. Yun po, kasalanan po yun.
Kaya yun po yung ating paksa. Kailangan yung sex natin sa mga ka-opposite lang natin. Hindi tayo makikipag-sex sa aso, sa camel, o sa mga malalapit nating ka-relatives. Kasi ibang bansa nakikipag-sex iba sa sa mga hayop, sa mga camel, o kasi hindi nila alam yung utos. Ganun. Nasa Biblia kasi yun eh. Kaya nga sila pinalayas ng Diyos doon, pati sa hayop nakikipag-sex sila. Yun po yung kasalanan sa Diyos na kalibugan, yung improper to use of the sex. Yun po yung kasalanan sa Diyos. Ganun po, yun yung ating paksa. Ito, yung pag sinabi kasi ng Diyos na wag, kasalanan po yun. Tapos sinuway mo, ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Santiago 2:11. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi pumatay, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, nagiging suwail ka sa kautusan. O, pag sinabi kasi ng Diyos na wag, o sabihin wag, bawal po yun. Tapos halimbawa, ginawa mo, o may kasalanan ka sa Diyos nun. Ganun. Pag sinabi ng Diyos na wag, bawal po yun. Pagka ginawa mo, kasalanan po yun sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos dito sa Isaiah, sabi ng Diyos dito, o ipakilala mo sa aking bayan ang kanilang mga kasalanan. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Basta wag, pag sinabi ng Diyos na wag, tapos ginawa mo, kasalanan po yun sa Diyos. Ganun po. Sabi ng Diyos, di ba wag? O basahin ko muna sa inyo dito. Pagka sinabi ng Diyos na wag, kasalanan po yun dito. Tapos saka ko basahin po sa Isaiah. Dito po sa Santiago 2:11. Sapagat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, nagiging suwail ka sa kautusan. O, suwail sa kautusan pagka sinabi ng Diyos na wag, kasi bawal. Yung ibig sabihin po ng wag, bawal po yun. Kaya pakikilala ko sa inyo kung ano po yung kasalanan. Ganun po. Over the last is sin. Over you use the last is sin po yun. Kasalanan po yun. Ito 58, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang sa sambahay ni Jacob, ang kanilang mga kasalanan. O yun, na yung improper to use your sex from love. Yun po yung last na kasalanan po sa Diyos. Yun po yung kalibugan na kasalanan po sa Diyos. O, ganun po, yun po. Kasi pagka sinabi ng Diyos na wag, tapos ginawa mo, o kasalanan mo sa Diyos yun. Ganun po, kasalanan po yun sa Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Roma 13:12. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksingin nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating ising. Huwag sa kalibugan, wag sa kalibugan at sa kaalayan. O pag sinabi kasing wag, tapos nagawa mo, o may kasalanan ka sa Diyos doon. Ganun po, may kasalanan ka. Kaya yung pinakilala ko sa inyo yung kasalanan. Ang kasalanan kasi, di ba, yung pagsalangsang sa utos. Pag sumalangsang ka sa utos ng Diyos, kasalanan po yun. Yung overuse of the sex, o yung over the use of lust, kasalanan po yun sa Diyos. O, ganun po. Kasalanan po yun, yung over ka sa sex. Yung lust, yung kalibugan po, kasalanan po yun. Sa hayop yung banal na kasulatan dito. O, tapos sa mga kamag-anak mong malapit, inasawa mo,
O, yun po yung kasalanan na kalibugan na nakikipag-sex sa hayop, kaya po yung kasalanan balik sa banal na kasulatan, kaya sila pinalalayas ng Diyos. Ito po sa sabi sa sa may Exodo 22, pataying walang pagsala. O, may nakikipag-sex kasi nung araw sa mga hayop. Ewan ko ngayon kung meron pa. Kasi yung bansang nakikipag-sex sa hayop, yung sa unang Israel, yun po yung kasalanan ng kalibugan sa Diyos. Gaya sabi rito, maraming sinasabi ang Diyos dito sa may, ang dami kasi nito, to sa may, etong sabi ng, malapit mong kamag-anak, o nag-asawa ka ron, yung bawal na kalibugan sa Diyos. Yung kasalanan ng kalibugan. Ito po sa may Levitico 18:6. Huwag lalapit ang sino man sa inyo, sa kanino man, sa kanyang kamag-anak na malapit, upang ilitaw ang kanyang kaubaran. Ako ang Panginoon. Yun, yung mga malapit na relatives. Yun yung kalibugan na kasalanan sa Diyos. Marami kasi ito. Ang kaubaran ng iyong ama o ang kaubaran ng iyong ina ay huwag mong ililitaw. Sa iyong ina, huwag mong ililitaw ang kaubaran niya. Tips o hindi pwedeng mag-asawa ron sa mga tapos makikipag-sex ka. Bawal po yun sa Diyos. Kasi merong gumawa nito dati sa ibang bansa, kaya pinalaya sila ng Diyos. Basta ito, kasi mahaba po kasi itong sinasabi rito, yun po yung improper use of the sick. Improper use of plus, yun po yung kasalanan sa Diyos na kalibugan. Gaya ng rape. Ito, marami kasi ito. Ang kaubaran ng isang babae na kanyang anak na malapit, kasamaan niya. O yun, yung improper use of the sick. Basta malapit na kamag-anak, yun po yung last na, yun po yung kalibugan na kasalanan po sa Diyos. Tapos yung nakikipag-sex ka sa hayop, sa mga bakla, ayun po yung mga bawal sa Diyos na kalibugan, mga kasalanang kalibugan po sa Diyos yun. Ito pa, basahin. Marami to, pero konti lang po yung binabasa ko sa inyo. Ito pa At huwag kang sisiping sa anumang hayop na magpapakarumi riyan, ni ang babae ay huwag ilalagay sa harap ng hayop upang pasiping. Kahalay-halay nga. O di ba minsan may sa social media, may nakikipag-sex sa aso, di ba? Kaya yung binaral ko sa inyo, yung sex na last na, yung kalibugan na hindi karapat-dapat, yun po yung kasalanan sa Diyos. Yung improper to use of the sex, ganun po. Huwag kayong magpapakarumi aliman sa mga bagay na ito, sapagkat lang lahat ng ito ay naduman ang mga bansang aking palalayasin sa harap ninyo. O meron kasi mga tao talaga na nung araw gumagawa nito yung kalibugan nila dinadaan nila sa hayop, sa mga kung ano-ano, o sa mga ka-relatives nila, nakikipag-asawa sila, ganun. Bawal po sa Diyos yun, yung mga malalapit na kamag-anak. Ito, patuloy ko po. At naduman ang lupain, kaya dinadalaw ang kasamaang iyan dahil at ang lupain din ang nagluluwa sa mga tumatahan diyan. Inyong ang iingatan aking mga palatuntunan at aking mga katulan, at huwag kayong gagawa ng anuman sa mga karumal-dumal na ito. Maging ang mga tubo sa lupain o ang mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo, sapagkat ang lahat ng karumal-dumal na ito ay ginawa ng mga tao sa lupain iyan na mga una kaysa inyo, at ang lupain ay nadumhan upang wag naman kayong iluwa ng lupain sa pagkahawa ninyo na gaya ng pagluluwa sa bansang nagsitahan ng una kaysa inyo. Sapagkat yaong lahat ng gumawa ng aliman sa mga kahalayang ito, sa kadibagay, ang mga taong magsigawa ng gayon ay ihiwalay sa kanyang bayan. Kaya nga ingatan ninyong aking bilin, huwag kayong gumawa ng alinman sa mga karumal-dumal na kaugaliang ito na kanilang ginagawa
ng una bago kayo. At huwag kayong magpakarumal sa mga iyan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. O yun, yung mga improper to use of the sect. Yun po yung gaya ng malapit sa mga ka-relatives. Ganun po. Yun po yung bawal sa Diyos. Yun po yung kasalanang kalibugan. Yun po yung sabi. O kaya nang rape ka. Yun. Kalibugan ng rape. Kasi may kalibugan dito. May nang rape dito. Sabi ng Diyos nagkasala sila ng kalibugan. O yung kalibugan kasi you overuse, so you exceeding about the sex. Yun po yung kasalanang kalibugan sa Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kaya pinaalis tayo ng Diyos doon, yung mga ganung kaugalian, hindi nating dadayain. Bawal tayo makipag-sex sa mga ganun. Kaya nga, ayun ang naging ating paksa. Yung sex, hindi namang masama yun. Basta yung wala ka lang pinagnanasaan na tao. Kasi kailangan din dumating yung init. Kailangan din dumating yung init. Sabi rito ng Panginoong Hesus. So, sabi ng Panginoong Hesus dito. Ayaw niya rin nung tayo malamig. Kasi kailangan may init din tayo. Ganun po. Pero hindi natin gagamitin yung init natin sa improper use. Kailangan nasa interaction lang ng Diyos, yung about the love. Ganun po. Ito sabi ng Panginoong Hesus dito. Sa may Apokalipsis 3:15. Ito, nalalaman ko ang iyong gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit. Ibig ko sanang ikaw malamig o mainit. O gusto ng Diyos, balance lang Balance lang. Kailangan mainit, malamig. Kailangan kasi meron ding nasang dumating. Kasi pagka yung nasa, hindi dumating yon, masisimenteryo yung tao nun, gano'n. Kaya sabi ng Panginoong Hesus dito, kailangan may init din, may malamig, gano'n. Kailangan proper use lang. Proper use about the sex. O, wala kang pinagdasaan, okay lang yun. O, gano'n po. O, wala kang gano'n. Kasi pagka yung may pinagnasaan ka, kasalanan yun sa Diyos, di ba? Pag may pinagnasaan ka, o sabi ng Panginoong Hesus dito, sa may Mateo, pag may pinagnasaan ka about the according the sex, kasalanan yun, di ba? O tumingin nga sa babae na may masamang hangad, nakakasala ng pangangalo niya. Pero double blade po yun. Pag pinagnasaan mo rin yung lalaki, kasalanan mo po yun. Kasi yung salita ng Diyos, double blade, may dalawang talim. Kaya kahit pag ninasaan mo yung lalaki, babae, kasalanan mo rin yun. Kaya pinakikilala ko sa inyo mga kasalanan para you avoid from the sin. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. O pag pinagnasaan mo, to sabi ng Panginoong Hesus dito. Dito po sa Mateo 5:27. Narinig niyong sinabi, huwag kang mangangalo niya. Tatapot sinasabi ko sa inyo, ang bawat tumingin sa isang babae na taglayang masamang hangad, nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. At kung ang kanan mong mata ay makakapagpatisod sa iyo, dukitin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabangan ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay ibulit sa impyerno. O, di ba? Yung pinagnasaan ka, tumingin ka ng masamang hangad sa babae, pinagnasaan mo, kasalanan yun. Pero yung dumating yung nasa mo sa gabi, o wala ka namang pinagnasaan, okay po sa Diyos yun. Sabi nga ng Diyos maging sa yung mag-isa, huwag sa babae na hindi mo kilala. O, di ba? Sabi ng Diyos, kailangan may init din. Kasi pagka walang init, masama rin yun. Yung hindi dumating yung nasa, ito sabi ng banal na kasulatan dito sa
Sa may ano po rito, sa Ecclesiastes. Ito po sabi sa Ecclesiastes ng Panginoon. Ito po sa Ecclesiastes 12:5. Kailangan dumating din yung NASA Kasi pagka yung hindi dumarating yung NASA baka hindi ka magising, mapunta ka sa sementeryo. Pero wala ka lang pagnanasaan, okay yun sa Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Ecclesiastes 5-7. Oo, sila'y nangatatakot sa mataas at ang kakilabutan ay mapapasadaan. At ang puno ng almedro ay mamumulaklak at ang lalang balang ay magiging pasan. At ang pita ay nanglulupaypay sapagkat ang tao ay pumapanaw sa malaong tahanan. At ang tagapanangis ay nagsisipaggala sa langsangan. O yun yung pita, pag di na dumating yung pita ba, o yung NASA, sabi rito, mapupunta sa sementeryo, bago ang panaling pilak ay mapatid, o ang mangkok na ginto ay mabasag, o ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon, at ang alabok ay mauwi sa lupa na gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ayun Sabi rito pagka yung pita hindi na dumating, o papanaw yung tao, kailangan gisingin ka rin ng Diyos sa pita. Ganun, yung NASA, gigisingin ka rin ng Diyos. So sabi rin dito, nabasahin ko sa inyong muli rito, sa Ecclesiastes 5, at ang pita ay nanglulupaypay, sapagkat ang tao ay pumapanaw sa kanyang malaong tahanan, at ang mga tagapangnangis ay nagsisigala sa mga lansangan. O kailang may pitang nasa rin dumarating Kasi nga, ano nga yun ginigising tayo ng Diyos. Yung nga lang, wala kang dapat pagnasaan. Kasi pagka yung hindi raw dumating yung pita rito, mapupunta na sa sementeryo yung tao. Ganun po. Kaya kailangan din yung ganun. Pero wala ka lang pagnanasaan. Ganun po ba? Sabi ng Diyos, maging sa iyong mag-isa, huwag sa babae na hindi mo kilala. O di ba sabi rito ng Diyos, dito po sa Kawikaan 5:15, uminom ka ng tubig sa iyong sariling tipunan ng tubig. At sa nagsisiagos sa tubig sa iyong sariling balon. Mananabog ba ang iyong bukal sa kaluwangan at mga agos ng tubig sa mga langsangan? Maging sa iyong mag-isa, huwag sa di kilala na kasama mo. Di baling umagos yung balon mo, yung kalibugan mo sa iyong mag-isa lang, sabi ng Diyos. Halimbawa, sa asawa mo lang, tapos kaya wala ka naman pinagdasaan, hindi mo kasalanan sa Diyos yun, ganun po. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan Kasi yung pita, kung di raw darating, ang tao pumapanaw, pumupunta niya na sa malaong tahanan niya na. Pero gusto ng Diyos yung nasa tama lang yung ating sex, yung ating lust, gano'n. Nasa instruction lang po ng ang iyong mga pamuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, di ba? Kasi nga, di ba, may mga iba dyan maraming asawa, di ba? Mayroong mga religion dyan pwede kang mag-asawa ng 4. Sinabi nga ng Panginoong Hesus, di ba? Ang babang lalaki himiwalay sa kanyang asawa, o nakakasala ng pangangalo niya. Ganun po. Kaya ganun po, kailangan nasa tama lang yung ating pamumuhay. Kailangan nasa tama po yung gawa ng ating. Kasi kasalanan po yun yung kalibugan sa Diyos. Yung over the use of the lust, yun po yung kasalanan sa Diyos. Over the use. You exceeding the lust. Yun po. Gaya sabi rin dito sa Galatia, ito po sabi kasi pagka yung overuse of the sex, lumalakad ka na sa laman nun, hindi na sa espiritu. Ganun po, hindi na sa espiritu. Kasi sabi ng Diyos dito,
magsilakad tayo sa Espiritu. Ito po sabi ng Panginoong Diyos dito. Sa may Galatia 5:16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. At hindi ninyo gagawin ang pita ng laman. O hindi mo gagawin yung pita ng laman, yung overuse, yung sobra ka sa paggamit. Yun po yung ibig sabihin ng Diyos doon. Hindi yung... Kasi meron tayong lust, di ba? O, yung overuse, yun po yung kasalanan sa Diyos. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban-laban upang wag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. O yun o, yung kailangan lalakad tayo sa Espiritu lang. Tatapat kung kayo pinapatubayan ng Espiritu, wala kayo sa ilalim ng kautusan. O yung mga patnubay lang ng Holy Spirit, yung gagawin nating last. Yung kalibugan. Pero pagka yung over the kalibugan, over the last, exceeding use of the more the use of the flesh, yun po yung kasalanan sa Diyos. Ito po sabi ng patuloy ko po, at hayag ang mga gawa ng laman, sa makatwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan. O yun o, maraming sinasabi rito ng Diyos na bawal, no? Pero yung topic natin, yung kalibugan lang. Bawal po yung kalibugan na sobra. Ganun po. Pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkikampi-kampi, mga pagkababahagi, mga hidong pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayon at ang mga katulad dito o tungkol sa mga bagay na ito, aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. O yun, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos sa bagay na sinabi rito ni Apostol Pablo, ipinasulat ng Panginoong Yesus. Yung sobra ka sa paggawa ng laman, sa gamit ng sex. Yung kalibugan na po, yung kasalanan ng kalibugan po kasi sa Diyos, yung overuse. Overuse po yun, yung ganun. Yung nakikipag-sex ka sa mga lesbian, sa gay, sa mga ka-relatives mong malalapit. O yung mga kamag-anak mo, yung asawa mo, ganun. Bawal po yun. Yun po yung mga kasalanan ng kalibugan sa Diyos. O kaya nakikipag-sex ka sa mga aso, sa mga camel. O di ba parang may mga Arabic pa nga dyan, nakikipag-sex daw sa mga camel kasi minsan balitaan ko gano'n. Yun po yung mga bawal sa Diyos, yung improper to use of the sex. Yun po yung kasalanang kalibugan. Gaya ng dito, yung mga rape, rape, kasalanan yun, yung rape, ganun po. Yung nang-rape ka, tapos yung nakikiapid ka palagi sa mga babae dyan sa mga club-club na yan, o kung saan man, o sa mga gay bar, ayun, kasalanan po yun. Yung improper to use of the sex, yun po yung mga kasalanan na sa Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Yung nagsabi ng Diyos dito, nagkasala sila ng kalibugan kasi nang rape sila. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. So yung improper to use about the love of the sex, yun po yung kalibugan na kasalanan kasi lumalakad ka na nun sa laman. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, yung kalibugan na kasalanan. O yung pinagnasaan mo yung kapwa mo, di ba? Sabi ng Panginoong Yesus, kasalanan yun. Tumingin na may masamang hangad, o kasalanan. Ito naman yung pakikiapid dito, nagkasala sila ng kalibugan, sabi rito. Kasi nang rape sila, sabi rito, nagkasala sila ng kaululan at sa kalibugan ng rape. Yung sabi na, yung improper to use of the sex, yun po yung kasalanan na kalibugan sa Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Ang mga hukom 21, na magkagay, lumabas ang lahat ng mga anak ni Israel at ang kapisanan ay
Nagpisang gaya ng isang tao sa Panginoon sa Mispa, mula sa Dan hanggang sa Beerseba, at nakalakip ang lupain ng Galaad. At nagsiharap ang mga pinuno ng buong bayan sa mga bagay, lahat ng mga lipi ng Israel sa kapulungan ng bayan ng Diyos. At ang 4 na karang libong lalaki ay mahawak ng tabak. Nabalitaan nga ng mga anak ni Benjamin na umahon ng mga anak ni Israel sa Mispa, at sinabi ng mga anak ni Israel, "Sasaysayin ninyo sa amin kung bakit ang kasamaang ito ay nangyari." At ang Levita, ang asawa ng babaeng pinatay, ay sumagot at kanyang sinabi, "Ako'y naparoon sa Galaad, tagapaan na ukol sa Benjamin, ako at ang aking babae upang tumigil. At bumangon ang mga lalaki ng Galaad laban sa akin, at kinubkob ang bahay sa palibot laban sa akin ng kinagabihan. Ako'y kanilang pinag-akalang patayin, at kanilang dinahas ang aking babae, at siya'y namatay." O, dinahas yung babae, nirip nila kasalanan ng kalibugan yun "At aking kinuha ang aking babae at aking pinagpuputol-putol, at dinala ko sa buong lupain at ang mana ng Israel, sapagkat sila'y nagkasala ng kalibugan at kaululan sa Israel." O yun yung rape, kasalanan yun. Kasi yun yung in-perform you to the sex, yun po yung kasalanan ng kalibugan sa Diyos. Ito, kasi nirape nila yung asawa ng babae. O sabi rito, nagkasala sila ng kalibugan at kaululan. Ganun po, ito sabi ng, pasahin ko banda rito sa inyo, dito sa na lang, sa Hukom 25. "At bumangon ang mga lalaki sa Galaad laban sa akin, at kinupkop ang bahay sa palibot laban sa akin ng kinagabihan, at ako'y kanilang pinag-akalang patayin, at kanilang dinahas ang aking babae, at siya'y pinatay." O, nirip nila yung asawa ng Levita rito. Kaya sabi nung banal na kasulatan, nagkasala sila ng kalibugan dito sa kaululan. "At aking kinuha ang aking babae at aking pinagpuputol-putol, at pinadala ko sa buong lupain ng mana ni Israel, sapagkat sila ay nagkasala ng kalibugan at ng kaululan sa Israel." O yun, yung mga in-perform the use of about the sex, yun po yung kasalanang kalibugan sa Diyos, yung lust. Pero about you're only the wife and your husband, hindi po kasalanan sa Diyos yun. Yung other overuse of the sex, yun po yung lust na kasalanan po sa Diyos. Yun po. Thank you po. Our topic today is done. The last is, you make the last overuse the sex is a sin to God. Sin for God. You imperform you the sex. Yung mga hindi po tamang sex, yun po yung kasalanan po sa Diyos. God bless po. Thank you for joining this, for watching this. Thank you. Ingat po kayo. Pangalan ng Panginoon. Thank you po. God bless po.